Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag nating gawing dahilan ng takot para manatili sa piling ng maling tao. Huwag ding hayaan na lamunin tayo ng galit at pagnanais ng paghihigante sa ating mga puso dahil sa huli. Ang tunay na kalayaan at ang inaasam nating kaginhawaan ay makukuha lamang natin kapag pinili nating patawarin ang ating nakaraan. Palayain ang ating sarili mula sa madilim na kabanata at piliing maging mabuti. Kahit na sa bawat sandali ay napakalakas ng tuksong, gumawa tayo ng mali o gumanti sa mga taong nanakit sa atin. Dear Papa Dudut, isang mapagpalang araw po sa inyo at sa lahat ng mga kasama nating nakikinig ngayon. Gaya po ng ibang mga nagpapadala ng liham, gusto ko lang din sanang ibahagi ang kwento ng aking buhay matapos kong maniwala sa isang maling pagmamahal noon. Magbabaka sakali pa rin po akong mababasa nyo ang aking liham na ito. Ako po si Nadine, 45 taong gulang na sa ngayon. At kasalukuyan akong naninirahan dito sa San Fernando City sa probinsya ng La Union. Isa lamang po akong simpleng may bahay na dumaan sa tunay na impyerno ng buhay dahil sa isang maling lalaki na minahal ko ng buong buo noon. Hanggang ngayon, Papa Dudut, kahit 45 na ako, naalala ko pa rin ng malinaw ang bawat pait ng aking nakaraan. At heto ako ngayon, tinitipon ang bawat hibla ng aking tapang upang ibahagi ang kwento ko sa inyo at sana po ay magsilbi itong babala at aral para sa lahat. Nagsimula ang lahat sa isang napakasimpleng pagmamahalan. Bata pa ako noon nang makilala ko ang aking naging asawa na itago na lang natin sa pangalang Dante. Siya ay nagmula sa lalawigan ng Pangasinan. Noong una, para siyang isang perpektong lalaki, sa aking mga mata gwapo, napakagaling magsalita at marunong talagang makisama sa kahit na sino. Ang tipong kahit sinong babae ay mai-inlove agad sa kanya dahil sa taglay niyang kasipagan, pagiging palatawa at pagiging mapang-asar sa paraang nakakakuha ng iyong atensyon. Pero ang masigit na nagustuhan ko sa kanya, Papa Dudut, ay ang ipinakita niyang pagiging pasensyoso niya sa akin. Kaya naman kahit na ilang buwan pa lamang kaming magkakilala noon, ay hindi ko na nakayanan pang pigilin ang mabilis na tibok ng puso ko para sa kanya. Sinagot ko ang 6 na buwang panliligaw niya at tinanggap ko siya bilang aking kasintahan. Napakagaan ang naging relasyon namin noong una. Walang araw na hindi siya nagpapakita ng lambing. Laging may mga munting sorpresa. Laging may mga matatamis na salita. Ipinagmamalaki rin niya ako sa lahat ng kanyang mga barkada. Tuwing nakikita kaming magkasama sa labas o tuwing may dinadaluhan kaming mga okasyon sa kanilang pamilya. Pakiramdam ko noon, ako na po ang pinakamaswerteng babae sa buong mundo. At ang mas nakakatuwa po, Papa Dudut, ay hindi siya nagbago sa mga unang bahagi ng aming pagsasama. Mas naging sweet pa siya habang magkasintahan kami. Kahit paramdam ko noong una na tila ayaw sa akin ng kanyang pamilya. Gusto kasi ng mga ito para sa kanya ay yung teacher na kakilala ng kapatid niya.
Pero hindi naging hadlang ang pagtutol na iyon sa aming pagmamahalan. Ipinakita ni Dante na seryoso siya sa aming relasyon at nanatili siyang tapat sa akin sa kabila ng lahat. Nang dumating ang araw na nag-propose na siya sa akin, hindi na ako nagdalawang isip pa at mabilis kong sinagot ng oo ang kanyang tanong. Ang akala ko noon ay simula na iyon ng pangarap kong buhay bilang isang asawa, Papa Dudut, pero hindi pala. Akala ko lang pala ang lahat ng iyon. Maging ang totoong pag-uugaling ipinakita niya sa akin noong una ay parang damit na palaging nilalabhan, unti-unting kumukupas at nagbabago. Makalipas lang po kasi ng ilang buwan mula nang kami ay ikasal, doon na unti-unting lumabas ang tunay na kulay ni Dante. Unti-unti siyang nagbago ng husto. Ang lalaking dati ay laging palatawa at napakalambing sa akin ay bigla na lamang naging mainitin ang ulo. Kahit na napakaliit na bagay lamang ay nagiging malaking issue para sa kanya. Kapag hindi mainit ang ulam na inihain ko, kapag kulang sa asin ang niluto ko, o kapag hindi ko natapos ang labada sa oras na gusto niya, galit agad siya. Palaging masamang timpla ng pag-uugali o bad trip agad ang ibubungad niya sa akin tuwing darating siya sa bahay. Noong umpisa, Papa Dudut, ay puro pasigaw-sigaw pa lamang ang ginagawa niya. Pero hindi nagtagal ay nadagdagan na iyon ng mga suntok, sampal, hanggang sa umabot na sa pisikal na pananakit sa aking katawan. Gabi na noon, Papa Dudut. Kakatapos ko lang maghain ng hapunan para sa aming dalawa. Akala ko po ay magiging tahimik ang gabi namin. Pero paglapag ko pa lamang ng ulam sa mesa, bigla na lamang siyang napikon at marami siyang reklamo. Nagsimula na naman ang kanyang pagmumura ng malutong at ang marahas na pagdadabog sa mesa. Wala kang kwenta, simpleng pagluluto lang hindi mo magawa ng maayos. Sigaw niya sa akin habang nanlilisik ang mga mata. Kasabay nito ay ang pagtabig niya sa aking pinggan. Nabasag iyon sa sahig na labis kong ikinagulat. Humingi ako ng paumanhin, pero lalo lamang siyang nainis sa akin. Hindi ko rin mawari kung bakit gano'n na lang ang galit niya. At wala pang isang minuto, sinampal na niya ako ng napakalakas dahilan para mabuwal ako sa sahig. Aray ko, bakit ba? Sigaw ko sa gitna ng pagkabigla habang hawak-hawak ko ang aking pisngi na naramdaman ko agad ang init at hapde dahil sa bigat ng kanyang kamay. Kasalukuyan ding dumudugo ang aking daliri sa isang kamay ko dahil nahawakan ko yung mga basag na pinggan sa sahig habang sinusubukan kong bumangon. Wala kang karapatang sumagot-sagot sa akin! Bulyaw niya. Sa sobrang lakas ng sigaw niya ay ramdam kong umaalingaw-ngaw iyon hanggang sa labas ng aming bahay. Hinablot niya ang aking buhok, saka muli akong sinampal ng malakas dahilan para muli akong bumagsak sa sahig. Kasunod niyon ay sinuntok niya ako at pinaghampas gamit ang kanyang sinturon. Narinig ko ring may mga kaluskos sa tapat ng bahay namin. Alam ko noong sandaling iyon na may ilang kapitbahay ang tiyak na nakakarinig sa bawat iyak at hagulhol ko. Pero walang boses na naglakas loob para sumagot o pumasok para awatin si Dante. Marahil ay natatakot din sila sa kung ano ang pwedeng mangyari sa kanila kapag nakialam sila sa amin. Kaya kahit na paulit-ulit akong humihingi ng saklolo, wala talagang tumulong sa akin noon. Hinaklit niya ako ng mahigpit sa aking braso at muli niyang hinablot ang aking buhok para ibangga ang ulo ko sa dingding. Muntik na nga akong mawala ng ulirad sa nangyaring iyon, habang siya ay walang humpay na sinasaktan ako na para bang wala na akong halaga bilang isang tao. Papa Dudut, napakahirap ilarawan kung gaano kasakit ang unang bugbog na natanggap ko. Hindi lang ito yung pisikal na sakit, kundi yung pagkawasak ng aking buong pagkatao. Ang unang sampal niya
ay ramdam ko pa rin hanggang ngayon. Kung iisipin ko, mas masakit iyon hindi dahil sa lakas, kundi dahil nanggaling iyon sa lalaking inakala kong magtatanggol at magmamahal sa akin habang buhay. Lumipas ang mga taon na mas lalong lumala ang pagiging marahas ni Dante. May mga pagkakataon na hindi na lamang basta suntok o sampal kundi pati tadyak sa bunot, panunutok ng kutsilyo at kahit na anong bagay na madampot niya ay ipinupukpok niya sa akin. May pagkakataon pa nga na pumutok ang ulo ko nang hinampas niya ako gamit ang isang mangkok. Malakas ang naging pagdurugo noon. Kaya kailangan pang tahiin ang sugat ko dahil medyo malaki iyon. Madalas ding puno ng pasa ang aking katawan dahil sa walang humpay na pananakit niya, Papa Dudut. At ang masakit pa roon, natuto akong magsinungaling sa aking pamilya para lamang maitago ang ginagawa niya sa akin dahil sa takot na baka mapatay siya ng pamilya ko o may mapatay siya sa pamilya ko kapag nalaman nila ang katotohanan. Kaya lagi akong nagdadahilan na natumba ako, nadapa o naaksidente lang tuwing may nakakapansin sa aking mga pasa. Pero Papa Dudut, ang pinakamasakit sa lahat ay nang malaman kong hindi lang pala ako ang babae sa buhay niya. Nalaman ko ito noong isang gabi nang pilitin ko siyang harapin matapos ang ilang araw na hindi niya pag-uwi sa aming bahay. 5 buwang buntis pa ako noon sa aming magiging panganay nang mangyaring muli ang matinding away namin at ang marahas na pananakit niya sa akin. Sa simula, todo iwas pa siya sa bawat katanungan ko. Pero nang hindi na siya makatiis, bigla niya akong bulyawan at sinampal. Halos umugong ang mga tenga ko sa lakas ng sampal na iyon, Papa Dudut. Para akong nabingi ng ilang minuto. Hindi pa siya nakontento. Pahilan niyang hinawakan ang aking buhok at dinuro-duro pa ako. Wala kang pakialam kung saan ako pupunta. At kung kailan ako uuwi, huwag mong pakialaman ang ibang babae ko dahil hindi ikaw ang nagpapasaya sa akin. Naintindihan mo? Sigaw niya habang nanlilisik ang mga mata. Pagkatapos niyon ay dinuraan niya ako sa muka. Kaya pala naging ganon kalakas ang loob niyang bugbugin ako dahil may iba na siyang pinagmumulan ng init ng katawan at ligaya. Hindi na pala ako ang mahal niya kundi yung babaeng nasa kabilang barangay lang nakatira. Nalaman ko rin na nagkikita pala sila nung teacher na kakilala ng kapatid niya sa bahay nito at madalas doon natutulog ang asawa ko. May nakaabot pa sa akin na kwento na ipinagmamayabang daw nung babaeng iyon na siya pa raw ang kumukumot kay Dante dahil naaawa raw ito dahil laging inaaway ko raw ang asawa ko. Marami rin akong nalaman tungkol sa mga kasinungalingang ipinapakalat niya para siraan ang pagkatao ko sa ibang tao. Parang binagsakan ako ng langit at lupa noong mga sandaling iyon, Papa Dudut. Noong oras na iyon, halos madurog ang puso ko. Halos matuliro ang utak ko sa sobrang bigat ng damdamin. Dahil sa pasakit at pananakit na ginagawa niya sa akin pati na rin ang pananakit ng mga babae niya. Ang daming tanong na pumasok sa isipan ko noon. Ako ba ang nagkulang? Ako ba talagang walang kwenta? Siya na itong nagtaksil. Pero ako pa rin ang pinalalabas niyang may kasalanan sa kanya. Papa Dudut, matapos akong pagbuntunan ng mga mura at suntok, hindi na ako halos makagalaw. Basag-basag ang boses ko sa paghikbi habang ramdam ko ang init ng dugo na dumadaloy mula sa aking labi na napunit. Bigla niyang ibinaling ang sarili sa pinto na mabilis na bumukas at galit na nagsuot ng tsinelas. "Buwisit ka! Wala kang silbi!" sigaw niya. Pagkasabi niyon, bago siya tuluyang lumabas, nagawa pa niya akong batuhin ng isang timba na nadampot niya sa labas ng pintuan, dahilan para muli akong
mapalugmok sa sahig. Anong ginawa mo na naman sa pinsan ko ha? Napakawalang kwenta mong tao. Hayop ka! Narinig ko ang boses na yon, ang boses ng pinsan kong si Rhea. Pilit kong inangat ang aking sarili mula sa pagkakasubsob sa sahig pagkarinig ko sa boses niya. Nanginginig pa ang aking mga knees o tuhod habang dahan-dahan akong bumabangon at tumatayo dahil mukhang nagkasalubong silang dalawa ni Dante sa may tarangkahan ng aming bahay. Dinig na dinig ko pa rin ang kanilang pagtatalo habang papalapit ako. Galit na galit ang mga mata ni Rhea. Nanginginig ang kanyang mga kamao at pinipigil ang sobrang galit habang nakikipagsagutan sa asawa ko. Wala kang pakialam! Tumabi-tabi ka kung ayaw mong pati ikaw ay tamaan sa akin! Sigaw ni Dante sabay tulak ng malakas kay Rhea. Halos madapa ang pinsang ko sa ginawang iyon ng asawa ko. Pero mabuti na lamang at agad siyang nakabawi sa balanse niya at dinuro din ito bago pa ako tuluyang makalapit sa kanya, Papa Dudut. Hindi na ako makakapayag na lagi mo na lamang siyang ginaganyan. Buntis na ang asawa mo, tapos ay bubugbugin mo pa? Wala ka namang konsensya. Demonyo kang gago ka. Kung akala mo ay wala kang kalalagyan, nagkakamali ka. Tandaan mo at darating din ang araw mo, sigaw ni Rhea. Kitang-kita ko noon ang tawang aso na isinukli ng Mr. ko kay Rhea bago siya tuluyang lumakad papalayo sa dilim. Naiwan akong iikay-ikang lumapit sa pinto. Hawak-hawak ang aking sugatang pisngi habang patuloy si Rhea sa pag-alalay sa akin papasok ng bahay. Nadine, hindi na tama ito. Hindi ko na kayang makita kang ganito. Mariin niyang sambit at nakita ko ang halo-halong galit at awa sa kanyang mga mata. Iwanan mo na nga ang walang kwentang taong iyon. Tingnan mo nga yung itsura mo. Paano kung mapahama kayo ng ipinagbubuntis mo dahil sa pambubugbog niya sa'yo? Hindi ko kaya, Rhea. Ayokong ma-broken family ang magiging anak ko. Sagot ko habang humihigbi. Diyos ko na din, baka mas broken pa ang mga buto mo sa ginagawa sa iyo ng hayop na iyon. Magising ka nga sa pagkakamartir mo, sigaw ni Rhea. Pero noong mga panahong iyon, Papa Dudut, natatakot din naman ako para sa buhay ko at sa buhay ng anak ko. Pero naniniwala pa rin ako noon na magbabago si Dante. Kaya napabuntong hininga na lamang si Rhea nang sagutin ko siya na baka maaayos pa namin ito sa kabila ng lahat ng kanyang pakiusap at payo. Kaya mahigpit na lamang niya akong niyayakap bilang tugon. Ilang sandali pa, bigla siyang bumulong sa akin. Ako na ang gagawa ng paraan para mabigyan ka ng hustisya sa ginagawa sa iyo. Ipakukulam ko siya. Makikita niya ang araw na pagsisihan niya lahat ng ginawa niya sa iyo. Noong narinig ko iyon, Papa Dudut, para akong natigilan. Sa gitna ng galit at sama ng loob ko, naisip ko na kung siguro totoo man ang kulam, baka iyon na nga lang ang tanging paraan para matigil ang lahat ng ginagawa niyang pananakit sa akin. Hindi ko alam kung matatakot ba ako o aasa sa sinabi ni Rhea. Pero ang alam ko lang ngayon, iyon ang unang gabi na naramdaman kong hindi pala ako nag-iisa na may nagmamalasakit pa sa akin. Inisip ko na lamang na nadala lamang siya ng galit niya. Kaya nasabi niya ang mga iyon, lalo na nang makita niya rin ang mga pasa sa pisngi ko, hiwa sa aking labi at nangingitim na rin ang ilang parte ng braso ko dahil sa pananakit ni Dante noong umpisa. Hindi talaga ako naniniwala sa pagbabanta ng pinsan ko, ngunit ilang linggo lang ang lumipas, may kakaiba nang nangyari kay Dante. Nagsimula siya sa mga simpleng lagnat na hindi maipaliwanag. Palagi siyang nilalagnat, nilalamig at namumutla noon. Kahit na anong gamot ang ibigay ko ay hindi tumatalab. Hanggang sa dinala ko na siya sa ospital.
Pero kahit ang mga doktor ay hindi may paliwanag kung ano ang sakit niya. Lumala ito ng lumala na para bang may kumakain sa kanyang lakas araw-araw. At habang pinagmamasdan ko siya sa ganoong kalagayan, hindi ko alam kung matutuwa ba ako o maaawa sa mga nangyayari sa kanya. Kasi Papa Dudut, kahit gaano siya kasama sa akin, asawa ko pa rin siya. May parte pa rin sa puso ko na nahahabag. Kahit na kung tutuusin, dapat na maging masaya na ako dahil sa sitwasyon niyang iyon ay nakapagpahinga na ako para maghilom ang mga sugat at pasako sa katawan. Papa Dudut, dumating ang araw na halos hindi na nga makabangon si Dante sa kanyang higaan. Noong una, akala ko ay simpleng sakit lang kaya naman dinala ko siya sa health center. Ang dating lalaking napakalakas, yung kayang sumigaw at manghampas, ngayon ay parang isang batang walang magawa. Naging maputla ang balat niya na parang hindi na dinadaluyan ng dugo ang kanyang katawan. Lagi siyang pawis na pawis kahit wala namang ginagawa at halos hindi na rin siya makakain. Kaya madalas ko na lamang siyang lutuan ng pagkain na may maraming gulay. Kalaunan ay tinakbo ko na nga siya sa ospital dahil seryoso na ang kanyang kalagayan, Papa Dudut. Ang sabi ng doktor ay wala silang makitang malinaw na kadahilanan ni wala raw silang makitang impeksyon dahil malinis naman ang dugo ni Dante. Pero dahil patuloy pa rin siyang nanghihina, nag-request pa ang doktor ng mas maraming tests para makasigurado. Ang nakapagtataka lang, Papa Dudut, lahat ng resulta sa tests na ginawa sa kanya ay normal naman daw lahat. Araw-araw ko siyang nakikitang nakahiga, nagkikikisay sa sakit na parang hindi kayang ilarawan ng salita lamang. Minsan ay bigla na lamang siyang sisigaw ng napakalakas, sabay hahawak sa kanyang dibdib at tiyan na parang mahihimatay na sa hapdi ng sakit. Sabi niya, humahapdi daw ang tiyan niya at parang may gumagapang sa loob ng katawan niya ang sakit na yon. Habang tumatagal ay mas lalo kong nakikita na parang hindi pangkaraniwan ang nangyayari sa asawa ko. Kasi kahit na anong gamot, kahit ilang doktor ang lapitan namin ay walang nagbabago kay Dante. Sa halip na gumaling ay mas lumalala pa ang kondisyon niya. Doon ko biglang naalala ang sinabi ng pinsan kong si Rhea na baka nga tinutuon niya ang banta niyang ipapakulam si Dante. Simula din kasi nang magkasakit ang asawa ko, minsan na lang ding dumalaw sa akin noon si Rhea, Papa Dudut. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko noong mga sandaling yon. Palagi ako nag-iisip kung paano ako hihingi ng tulong pagdating sa financial support para sa gamutan niya. Kaunti na lang din kasi ang natitira sa naipon ko para sa aming dalawa. At ang iba pa noon ay nilaan ko talaga para sa darating na panganganak ko. Hanggang sa umabot na nga sa punto na halos maubos na ang ipon naming mag-asawa. Lahat ng naitabi ko ay nagasto sa gamot at sa pagpapagamot sa kanya sa iba't ibang ospital. At ang masakit pa, Papa Dudut, wala man lang kahit isa sa kanyang mga ibang babae ang nagpakita para tulungan siya sa oras ng kagipitan niya. Maging ang mga barkada niya sa inuman na dati ay parang anino niya ay wala akong nakitang dumalaw sa kanya. Ako lang ang naiwan sa tabi niya, ang asawang siya ring sinaktan, pinahihirapan at binabasura niya noong masaya siyang kasama ang mga iyon. Ako na halos may mga gabi na hindi makatulog sa kakaisip kung saan kukuha ng pera para sa gamutan niya. Hindi ko na rin alam kung ano ang mararamdaman ko noon, Papa Dudut, dahil sa mga nangyayari. May pagkakataon po na sumasakit din ang tiyan ko. Ito na ba ang hustisya, Lord? Ito na ba ang kabayaran sa lahat ng ginawa niya sa akin? Minsan ay naitatanong ko iyon sa isipan ko habang inaasikaso si Dante at pinapainom siya ng kanyang mga gamot. Pero kasabay ng tanong na yon, bakit may bigat din sa aking dibdib?
Siguro ay dahil siya pa rin ang asawa ko na minahal ko ng tapat at pinakasalan. Naalala ko pa ang mga araw na minahal niya ako ng tunay noong bago pa siya tuluyang nagbago. Kaya minsan, imbes na matuwa ako na nakakaranas siya ng ganitong matinding sakit, nadudurog din ang puso ko sa sitwasyon niya, Papa Dudut. Lumipas ang mga linggo at naging saksi ako sa mabagal niyang pagkabulok bilang isang tao. Alam ko at ramdam kong nawawala na siya ng gana sa kanyang buhay, Papa Dudut. Naging mabilis pa ang pagpayat niya na halos parang butot balat na lamang siya. Ang dating matikas na katawan niya na ipinagmamalaki niya sa lahat ay unti-unti nang naglaho hanggang isang gabi, Papa Dudut. Nasa tabi niya ako at nahanap ko na ang tulog ko nang bigla siyang napaiyak kaya agad akong nagising. Hindi ako kumibo pero pinakiramdaman ko lang muna siya sa dilim. Nadine, patawarin mo ako, mahina niyang sabi noon na ikinabigla ko ng husto. Sa sandaling iyon ay doon ko lang siyang narinig na nagsalita ng ganoon, Papa Dudut, dahil hindi ko alam kung paano ko siya sasagutin noong oras na yon. Nanatili lamang akong nakapikit hanggang sa ilang sandali pa ay naramdaman kong hinawakan niya ang aking kamay na nasa ibabaw ng namimintog ko ng tiyan. Sa lahat ng ginawa ko, sa lahat ng sakit na naibigay ko sa iyo, alam ko na wala akong karapatang humingi ng tawad. Pero sana kahit papaano ay mapatawad mo ako. Hindi ko alam kung galing ba talaga iyon sa puso niya o dala lamang ng takot dahil alam niyang malapit na siyang mawala sa mundong ito. Pero Papa Dudut, kahit na anong galit ang itinanim niya sa puso ko noon ay hindi ko na rin napigilang umiyak nang marinig ko ang kanyang tinig. Dahan-dahan akong nagmulat ng aking mga mata pero hindi ko pa rin siya nililingon. Nanatili akong nakatingin sa kisame. Kung totoong nagsisisi ka, bahala na ang Diyos sa iyo. Pero ako, wala na akong galit. Pagod na ako, Dante. Iyon na lamang ang nasabi ko bago ako tumagilid ng higa patalikod sa kanya. Mula noon ay naging mas mahirap ang bawat araw para sa aming dalawa, Papa Dudut. Kailangan ko na siyang buhatin para lamang makaupo sa kama. At kailangan ko siyang alalayan ng maigi para lamang makainom ng tubig. At sa bawat paghinga niya, ramdam ko na parang isa-isa nang nawawala ang mga natitirang oras niya. At hindi nga nagtagal ay nagpa siyang doktor na iuwi na lamang siya sa bahay at doon na lamang magpahinga dahil wala na raw silang magagawa pa para matulungan siya. Nakita din po kasi sa huling pagsusuri na may stage 4 liver cancer na nga siya at nasa huling yugto na. Nagsilabasan din po ang iba pa niyang mga sakit dahil sa maling lifestyle na meron daw siya noon. Sabi ng doktor, naging mas mabilis daw ang pagkalat niyon kaya huli na noong magpatingin si Dante. Hindi ko na alam kung ano ang paniniwalaan ko noon, Papa Dudut, pero ang sigurado ako ay naging mabilis ang pagbagsak ng katawan ng asawa ko at nung mga huling linggo niya, Papa Dudut, halos gabi-gabi ay may mga pagkakataong parang wala na siyang malay pero bigla na lamang siyang sisigaw ng napakalakas dahil sa nangyayari ay hindi ko na magawang makatulog ng maayos. Palagi kasi niyang sinasabi na may nakikita raw siyang anino. Sa sulok ng aming kwarto, isang babaeng nakaitim na nakatitig sa kanya at minsan daw ay lumalapit sa kanya at tinatawanan siya ng nakakatakot. Kinilabutan ako dahil ganoon din po ang kinikilos ng lolo ko noon. Bago siya tuluyang na maalam sa mundo, yung may mga hallucinations din po. Iniisip ko na lang din noon na baka sinusundo na rin si Dante ng isa sa mga kamag-anak niyang matagal nang namayapa. Hanggang sa dumating ang isang umaga, natagpuan ko na lamang siyang hindi na humihinga. Nakapikit siya at sa unang pagkakataon, mukha siyang payapa. Pero alam ko noong sandaling iyon na iyon na ang huli kong pagkakataon na makikita siyang nasa tabi ko, Papa Dudut.
Nung pumanaw si Dante ay parang biglang naghalo-halo ang emosyon sa aking puso. Hindi ko na po alam kung iiyak ba ako sa pagkawala niya o hihinga ng maluwag dahil sa wakas ay tapos na ang lahat ng pananakit at impyerno na dinadanas ko mula sa kanya. Ang mga gabi na pinipilit kong itago ang mga pasa sa aking braso, ang mga umaga na nagigising ako sa tindi ng kirot ng bugbog at ang mga araw na pilit kong pinapangiti ang sarili ko kahit punong-puno ng sugat ang puso ko. Sa kabila ng lahat, Papa Dudut, ay hindi ko rin maitago ang maawa habang tinititigan ko siyang nakahiga sa loob ng kanyang kabaong. Naaawa ako dahil alam kong hindi ganoon ang dapat na naging kahantungan ng buhay niya. Siguro kung naging tapat lamang siya sa aming sumpa, kung minahal niya lamang ako ng tama, baka naging maayos ang lahat at hindi siya kakarmahin ng ganito, Papa Dudut. Dumating ang kanyang pamilya at iba pang mga kamag-anak para sa huling hantungan niya. At bilang legal na asawa ay ako ang nanatili sa tabi ni Dante sa huling gabi ng kanyang lamay. Pero hindi rin naging madali ang lahat, Papa Dudut, dahil may ilan sa mga kamag-anak niya ang tila ako pa ang tinitingnang masama at pinalalabas na sinisisi. Abay, para bang kasalanan ko pa kung bakit namatay si Dante ng ganoon kabilis. Narinig ko ng hindi sinasadyang ilang simpleng tsismisan sa labas, na baka iniwan ko daw siya at hindi tinulungang ipagamot o baka pinabayaan ko na lang daw kaya namatay ang asawa ko. Napakasakit niyon, Papa Dudut. Dahil wala silang alam sa mga gabi na halos wala akong tulog para lamang alagaan si Dante. O sa mga araw na kung saan-saan ako naghagilap ng pera para lang madala siya sa ospital. At higit sa lahat, wala silang alam sa napakalalim na sugat na iniwan niya sa aking puso. Pagkatapos ng libing, ay nagsimula na ang bagong kabanata ng aking buhay. Una kong ginawa ay bumalik agad sa trabaho para makapag-ipon dahil alam kong malapit na akong manganak. Kailangan kong bumangon at magpatuloy para sa sarili ko at para na rin sa batang nasa tiyan ko na walang kamuwang-muwang. Pero hindi ko makakaila na mahirap pa rin maghilom ang mga sugat sa aking puso. Hindi naging madali ang lahat. Dumaan ako sa maraming gabi ng pag-iisa at sa mga araw na parang wala nang saysay ang lahat ng aking ginagawa. Pero natutunan ko na may hangganan din ang lahat ng sakit kung pipiliin nating bumangon mula sa pagkakalugmok. Nang sandaling iyon, mas pinili kong isarado ng tuluyan ang kabanata ng aking buhay kasama si Dante. Hindi para kalimutan siya ng buo, kundi para matutunan na hindi lahat ng sakit ay dapat gantihan ng isa pang sakit. At natutunan ko na may mga taong darating sa buhay natin hindi para manatili habang buhay, kundi para magturo ng isang mahalagang aral na habang buhay nating babaunin sa ating puso. Papa Dudut, pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan kong ito ay masasabi kong iba na ang pananaw ko ngayon sa aking buhay. Unti-unting natuto akong patawarin ang aking sarili at natutunan kong tanggapin na may mga bagay talaga sa mundo na hindi natin kailanman kontrolado. Hindi ko kontrolado ang lahat ng mga nangyari noong nakaraan. Hindi ko kontrolado kung bakit nagkasakit at namatay ng ganoon ang dati kong asawa. Maaring kulam nga o karma o maaring isang simpleng sakit lang talaga ang naging sanhi ng lahat. Pero ang pinakamahalaga ay natutunan kong huwag hayaang lamunin pa rin ng aking puso ng galit at pait. Naging sandalan ko pa rin ang aking pamilya noong mga panahong iyon, lalo na si Mama at ang pinsan kong si Rhea. Sila ang tumulong sa akin para muling bumangon sa nangyari hanggang sa ligtas akong makapanganak. Sa katunayan, Papa Dudut, ay isa ng lisensyadong engineer ang nag-iisang anak ko sa ngayon. Kasalukuyan siyang nagtatrabaho sa isang malaki at kilalang kumpanya sa ibang bansa. Ako naman ay nandito lamang sa aming bahay kasama ang aking ikalawang asawa na sobrang nirerespeto
at mahal na mahal ako. Nakilala ko siya dahil sa aking anak, dahil tito siya ng isa sa mga katrabaho nito. Dahil sa asawa ko ngayon, ay nagkaroon ako ng bagong pananaw sa pag-ibig. Natutunan kong mahalin ulit ang aking sarili at hindi ko na hinahayaan ang sarili ko na matakot muling umibig ng tapat. At sa lahat ng mga kababaihang katulad ko na dumaan sa madidilim na kabanata ng buhay, sana po ay magsilbing paalala ang kwento ko na hindi kayo nag-iisa at hindi kailanman sukatan ng pagmamahal ang pagtitiis sa pananakit. Huwag kayong matakot na iwan ang taong hindi marunong magpahalaga sa inyo. Tandaan nyo na may pamilya kayo, may mga kaibigan, at higit sa lahat ay may Diyos na palaging handang makinig at magligtas sa inyo mula sa mga maling relasyon. Hanggang dito na lamang po ang aking sulat at maraming salamat Papa Dudut at maraming salamat din sa lahat ng mga nakinig sa aking kwento. God bless and more power sa inyong programa, Lubos na Gumagalang Nadine. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama dito sa Papa Dudut Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa iyo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.